Neuroplasticity, yan ang i-discuss natin ngayon. Alam ko na topic ko na to dati, pero ngayon, parang mas clear to, mas malinaw at mas detalyado kaysa nung nauna. Kasi syempre, habang tumatagal, mas marami tayong natutuklasan. Maraming layers din pala yan. Kagaya ng boundaries na sinabi ko last time, I think kahapon nata yun. Hindi lang pala yung external boundaries na pagsisay mo ng yes or no sa mga tao. Pati rin pala yung internal boundaries, di ba? So kapag naapektuhan ka ng mga past mo, ng future worries, mahina yung internal boundaries mo. So pati pag namumove ka, nagkakaroon ka ng emosyon na super happy, super sad, yung mga ganyan, mahina yung boundary mo, internal. Actually sa akin yun lang siguro narinig yan. Natuklasan ko lang din yan dun sa kay Sukun a video nga, di ba? So yun nga, so ito, neuroplasticity, magda-dive deep tayo dito. Ang neuroplasticity ay ang kakayahan ng utak na baguhin, palakasin, pahinain, at i-rewire ang mga neural connections batay sa paulit-ulit na iniisip. Para sa akin, tong neuroplasticity, hindi siya gagana kung wala kang anong tawag dito, standards para sa sarili mo. Tsaka yung ambition din, di ba? Tsaka kasi yung ambition, marami kasing ambition, di ba? Pwedeng goals yan na yumaman, pwedeng maging best version mo. So, yung best version o yung pagmamahal sa sarili is overall yun. Para sa akin lang yun, yun ang tingin ko talaga. Kaya nga self-love lang talaga yung pinapakalat ko kasi yun yung tatayo regardless ano man profession kasi dala-dala mo na siya di ba? Parang i-anchor mo yung sarili mo sa discipline, sa self-love, self-care, i-anchor mo yung sarili mo sa confidence, i-anchor mo yung sarili mo sa assertiveness, leadership, etc. etc. Yung mga self-empower na traits. So, yun yung talagang makapangyarihan kasi kahit mawala sa'yo yung kayamanan, yung self-empowerment na traits nasa iyo dala-dala mo. Which is magpapayaman din sa'yo ulit, di ba? So, ayan yan, di ba? Ang neuroplasticity ay ang kakayahan ng utak na baguhin, palakasin, pahinain at i-rewire ang mga neural connections batay sa paulit-ulit na iniisip, ginagawa. Take note iniisip, ginagawa, nararamdaman at pinagtutuunan ng pansin. So, focus. Pati yung emosyon. Kaya nga, di ba, pinasok ko yung internal boundaries. Kapag naalala mo pa yung mga tao sa past or yung mga failure mo or mga future worries, yung mga ganyan, or yung mga fear, di ba, which is naka-attach yan sa future or past, is rin talaga, di ba, mahina yung internal boundaries mo. Ito ang dahilan kung bakit pwedeng magbago ang ugali, identity, kakayahan, at paraan ng pag-iisip ng isang tao kahit matanda na. Oo, pero meron akong majority ng mga tao mamimit mo, ito yung tinatawag ni Bugoy na normie, yung average na tao. Hindi to average na tungkol sa social status or money. Ang average is yung sheep, di ba? Yung pare-pareho mag-isip, which is 75% sa lipunan, di ba? Yan yung sinasabi nating average. Walang kinalaman dito yung money. So, pag-isipin, kasi biruin mo, maraming mga matatanda na simula bata pagtanda, hindi talaga sila nagbago, di ba? So, ibig sabihin nun, actually, marami talaga yan, di ba? Makikita mo yan sa pang-araw-araw. Kaya nga, ang internal shifting lang talaga yung pinakamakapangyarihan. Naniniwala ako doon, pag walang internal shifting, hindi gagana tong neuroplasticity through repetition. Sa madaling salita, your brain becomes what you repeatedly do and repeatedly focus on. Paano kung magbabago ka ng from old version to new version? Siyempre, kailangan may shifting talaga internally. Kasi kung wala, panandalian lang yan. Hindi lang natututo ang utak, binabago nito ang sarili nito. Kasi yung brain kasi natin, di ba nga,
Ang utak talaga ng tao is pag ano lang talaga, scan ng threat, pagkita ng pattern, yung prediction, tapos yun, yung mga pattern recognition, di ba? So, saan mo ba nakukuha yung pattern? Through repetition, di ba? Paano gumagana ang neuroplasticity? Ang utak ay may humigit kumulang 86 bilyong neurons. Ang mga neurons na ito ay nag-uusap sa pamamagitan ng synapses. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang isang pathway, lumalakas ang connection. Mas bumibilis ang signal, mas nagiging automatic ang behavior. May kilalang prinsipyo sa neuroscience, neurons that fire together, wire together. O yan nga yun, di ba? Kaya nga, di ba sa pagbabago mo, kuwari naglalagay ka ng from undiscipline, hindi ka disiplinado, to discipline. Tapos gagawin mo yung new habit, mahirap siya. Pero pagka paulit-ulit mo siyang ginagawa, nagiging normal na siya sa'yo. Kasi nga, yung brain tsaka katawan natin is nakaka-recognize siya ng pattern or your familiarity na tinatawag. So, yun yung pinapaniwalaan ng subconscious ego mo, which is yung buong ikaw, yung brain tsaka yung katawan mo. So, hindi lang yung ego tsaka subconscious ay sa utak lang. Hindi, buong katawan yan kasama brain mo. Kasi nga, di ba, sinasabi ko na sa inyo, may memory din tsaka brain yung katawan mo. Siyempre, paano ka ba nabuo? Malamang, di ba, may brain tsaka memory yung ano. So, technically, buong katawan mo tsaka utak mo is may brain at memory. Ibig sabihin, kapag lagi mong iniisip ang isang bagay paulit-ulit, ding ginagamit ang parehong neural pathway, kaya lalo itong tumitibay. So, self-explanatory to, di ba? So, parang ano siya talaga, yung parang yun nga, nare-rewire through repetition. Tapos yun yung nagiging normal. Kasi paano ka ba na-program nung bata ka hanggang ngayon, di ba? Paano mo ba nakuha yung habits mo ngayon, di ba? Through repetition yan, di ba? Repetition ng tunay na architect ng utak. Hindi isang malaking event ang nagpapabago sa utak. Ang nagpapabago ay araw-araw, paulit-ulit, consistent. Halimbawa, kung araw-araw kang nagwo-workout, nagbabasa, gumagawa ng business, nag-edit ng videos, unti-unting nagiging normal iyon sa utak. Kasi nga, nagiging habit na siya eh. Bali, di ba nga may kasabihan, yung identity mo is yung repeated habits na lagi mong ginagawa. Yun yung magiging tunay na identity mo. Kaya nga, i-anchor mo yung identity mo sa mga self-empowering empowering na characteristics, di ba, or traits. Unti-unti nagiging normal yun sa utak. Hindi na kailangan pilitin, automatic na, totoo yun. Nasasanay kasi yung utak tsaka sa katawan through repetition. Sa una, mahirap yan, di ba? Base sa obserba ko sa sarili ko, pag may ina-adapt ako na new habit, usually 2 weeks lang yan. 2 weeks lang talaga. After nyan, magiging normal na yan sa'yo, maning-manina lang. Ang utak ay energy efficient. May mahalagang prinsipyo ang utak. Ayaw nitong gumamit ng maraming energy. Kaya kapag may behavior na paulit-ulit, ginagawa niya itong automatic. Ito ang dahilan kung bakit automatic mag-scroll, automatic mag-procrastinate, automatic mag-gym, automatic magbasa. Depende lang kung ano ang madalas mong inuulit. Totoo yan, di ba? Wala naman talagang sinasabi na bookworm, di ba? Di ba may sinasabi tayo, uy, nerdy siya kasi mahilig magbasa. Well, inaral niya lang naman talaga yun, di ba? Malamang nag-umpisa yan sa pagbabasa ng isang page. Tapos, naging 5 pages, di ba? Hanggang sa parami ng parami. Ganon din sa pagte-training, di ba? Tsaka yung mga kinakain mo. Kasi naging tulog din naman ako dati, di ba? Kumakain din ako ng mga junk food, tsaka yung mga processed food, di ba? Tapos yung habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng realization.
Di iniingatan mo na yung sarili mo, hindi na kumakain ng mga processed food gaano. Focus ang steering wheel ng neuroplasticity. Ang attention ay parang spotlight. Kung saan mo ilalagay ang focus mo, doon mag-a-allocate ang utak ng resources. Kapag lagi kang nakafocus sa problema, drama, negativity, social media, iyon ang lalakas. Actually, dapat ka talaga magbawas. Kasi pag nagbabawas ka, mas nagiging efficient yung utak mo. Alam ko ipapakita rin ni chat to sa baba. Kasi medyo na-browse ko na to pero hindi ko pa binasa talaga. Kasi nga impromptu nga ako gumawa ng video na podcast na kagaya nito. Hindi scripted, di ba? So, yun nga, pag nagbabawas ka kasi ng mga distraction, ang nangyayari is nagkakaroon ka ng focus. So, dahil nga nagkakaroon ka ng focus, mas madali na yung pag-adapt ng new habit. Kasi yung new habit, di ba, need mo ng focus dyan, di ba? So, kapag nag-eliminate ka ng mga distraction, mas madaling maka-adapt ng new habit. Kagaya ng sinample ko, di ba, nag-all-in nga ako sa paggagawa ng mga ganyan, mga affiliate videos. So, napapansin ko, parang hindi na ako naiirita gumawa ng 100 videos. Actually, lumalagpas na nga 120 na nga. Pero 2 days pa lang yun nalagpasan ko na yung 100, naging 120. Pero hindi ko pa pinopost. Yun talagang bibiglain. Kasi iniisipan ko pa na strategy kung anong time ko ilalagay. Focus ang steering wheel ng neuroplasticity. Ang attention ay parang spotlight. Kung saan mo ilalagay ang focus mo, doon mag-allocate ang utak ng resources. Kapag lagi kang nakafocus sa problema, drama, negativity, social media, iyon ang lalakas. Kapag lagi kang nakafocus sa goals, learning, business, skills, discipline, iyon naman ang re-rewire. O diba? Kasi itong mga goals, learning, business, skills, discipline, hindi gusto ng katawan to eh. So, kailangan i-rewire. Kaya nga sinabi, iyon naman ang i-rewire, diba? Kasi ang gusto lang talaga ng katawan talaga tsaka utak. Nag-i-scan kasi yan talaga ng threat. So, kaya yung unang sinabi, problema, drama, negativity, social media, yun ang lalakas. Kasi, yan talaga yung default. So, sa new version, ang magko-control, ikaw yung kalooban mo, diba? Kasi nga gusto mo magbago. So, parang self-govern mo yung sarili mong katawan, isip mo. So, yung consciousness of your being, technically, si God na talaga control ng katawan mo. Kasi nga si God yung hindi mo nakikita, di ba? So, nilalaro niya yung avatar mo. So, self-govern niya yung katawan na makulit, tsaka utak na makulit, tsaka damdamin na makulit, di ba? Na basically, hindi siya naiiba sa hayop, which is, nagfa-function lang yung katawan base sa impulses, tsaka sa instincts. So, para talaga siyang technically animal, di ba? So, yun yung, di ba, from animal to God, di ba? Kasi nga, pag si God na kumontrol ng buong katawan mo or ng buhay mo, doon ka na doon mo na makokontrol yung mga iniisip mo, nararamdaman mo, pati katawan mo. Si self-govern mo yan. Ang utak ay walang moral judgment. Kita mo, totoo yan, di ba? Kasi nga, yung morality, brainwashing talaga ng lipunan yan. Kasi nga, hindi nga tayo naiiba sa animal. Diba? Wala namang good and evil. Diba? Ginawa yan both. So, kung may good, may evil. So, kung may evil, may good. Hindi niya iniisip kung mabuti o masama. Pinapalakas lang niya ang madalas gamitin. Oo, nature, wala naman talagang pakialam. Ang gusto lang ni nature, mag-survive lang talaga. Diba? Reducing input. Isa ito sa pinakamahalagang konsepto. Maraming taong gustong baguhin ang buhay nila. Pero araw TikTok, Facebook, YouTube, Netflix, chismis, bad news. Ang pinapasok sa utak, ang utak ay parang hard drive. Kung anong paulit-ulit na input, iyon ang magiging output. Kapag binawasan mo ang unnecessary input, mas nagiging tahimik ang utak. Totoo yan. Ngayon nga pagka gumagawa na ako ng mga video,
wala akong background music, wala akong background na sound or kung ano na. As in yun, focus lang talaga. Tapos napapansin ko, hindi ako naiirita, hindi na ako na, yung parang, hindi kagaya ng mga 3 weeks ago, medyo nahihirapan pa ako gumawa ng mga video na marami. Tapos ngayon, siguro pumasok na siya sa habit. So, hindi ka na maiirita. So, kasi nga, naging tahimik na yung utak, di ba? Kasi may single focus ka na nga. Mas madaling mag-focus, mag-isip, mag-desisyon, magtrabaho. Actually, may enjoy mo talaga yung buhay mo. Pagka, kaya nga kapayapaan lang mahalaga. Kasi, nandun yung totoong happiness, di ba? Kasi pagka may clarity ka, alam mo na nangyayari, alam mo yung pagpofokusan mo, alam mo yung mga responsibilidad mo para sa sarili mo, mas nagiging malaya ka at mas na-enjoy mo yung kahit mga minor na trabaho, kahit household chores, or kahit yung mga simpleng paglalakad lang, ma-enjoy mo yan. Hindi dahil biglang gumaling ang utak, kundi dahil wala nang masyadong competing signals. O, sinampol nga dun kay Suko na, di ba? Parang nagsha-sharpen ka raw ng blade tapos merong mga 10 kamay na humahawak dun sa kamay mo. So, hindi mo masya-sharpen yung blade kasi nga may resistance dahil ang daming distraction, di ba? Ibig sabihin yung 10 kamay na nakahawak sa braso mo. So, hindi mo masya-sharpen yung focus or blade mo, di ba? Yun yung example ni Suko na dun sa motivational video na cut them off completely. Less input, ito yun nadaanan ko kanina. Less input, stronger neural pathway. So, ibig sabihin, yan yung sinasabi ko, di ba? Pagka konti talaga yung distractions or walang distractions, ang mangyayari is mas lumalakas yung neural pathway, yung neuroplasticity, mas nagkakaroon ka ng focus, tapos present ka. Actually, attractive din yan, di ba? Kung lalaki ka, alam ng mga babae yan, nararamdaman nila yan sa katawan na present ka. Yung iba naman mga tao, matatakot sa'yo. Kasi napaka-grounded mo na tao. Parang yung insecurity nila lalabas kasi mirror ka nga, di ba? So, less input, stronger neural pathway. Isipin mo ang isang highway kapag 1,000 sasakyan ang dumadaan sa iba't ibang direksyon traffic. 1,000 sasakyan dumadaan sa iba't ibang direksyon traffic. Obviously, di ba? Self-explanatory to 1,000 na sasakyan nga eh. Pero kung isang direksyon lang ang ginagamit, mas mabilis. Ganyan din ang utak kapag isa lang ang focus. Yun, kaya sinabi ko sa una, di ba, yung magkaroon kayo ng ambition. Hindi naman technically na yumaman lang. As in yung maging best version ng sarili nyo, which is babagsak talaga sa pagmamahal sa sarili. So, pero mas nakakatulong din yun na may goal ka na pang long term din. Kasi yun yung hihila sa'yo eh. Yun yung magbibigay sa'yo ng disiplina, etc. Ganyan din ang utak kapag isa lang ang focus mo. Halimbawa, business. Mas mabilis lumakas ang pathway tungkol doon. So, ito yun, selective attention. Hindi kayang pagtuunan ng utak ang lahat. Oo, kasi nga, magkakaroon ka ng yung sinasabing, yung dating na-discuss ko sa podcast, nalimutan ko. Yung retention, focus retention ba yun? So, kasi 'di ba, ang utak ng tao walang capacity na mag-multitask. Kahit sinasabi nila magaling daw mag-multitask babae, 'di ba? Meron yung hindi totoo 'yun. Hindi kaya ng tao talaga ng utak ng tao mag-multitask. Kasi magkakaroon ng attention residue. Yun. Buti matalas utak ko. Attention residue. Kasi kapag may ginawa ka na unang trabaho, tapos hindi mo natapos, nag-switch ka uli, magkakaroon lang ng switching. Pero, hindi ka nakafocus sa pangalawang trabaho kasi 25% ng brain mo nakafocus dun sa unang task kasi nga hindi mo natapos, di ba? Kaya ang best way talaga, pag may gagawin kayo, tatapusin nyo bago kayo mag-jump sa pangalawa para hindi nyo naiisip yung una.
Kaya nga, matindi talaga yung ambition or magkaroon ka ng mission or goal. Kasi dun talaga iikot yung lahat ng iniisip mo. Single focus lang talaga. Hindi kayang pagtuunan ng utak ang lahat. May sistema ang utak na tumutulong mag-filter ng impormasyon upang mapansin ang mga bagay na mahalaga sa kasalukuyang layunin at hindi mabaha sa sobrang daming detalye. Oo, kasi nga, kung ano yung mas matimbang sa tao, 'di ba? Sa iniisip niya, yun talaga yung mas pagpopokusan nung utak. Kapag malinaw ang goal mo, halimbawa, gusto kong maging mahusay sa affiliate marketing, unti-unting mas mapapansin mo ang marketing ideas, selling psychology, hooks, editing techniques, opportunities. Oo, yan yung totoo yan. Kasi nga, nahihirapan din ako dyan sa syempre baguhan pa lang naman ako sa affiliate, 1 month and 10 days ata, or parang ganun, 1 month and 10 days. Kasi kalagitnaan yun ng June eh. So, yun yung tapos parang barya-barya lang yung kinikita mo. So, syempre nag-a-adjust ka. Consistency, refinement, tapos nag-check ka rin ng ibang mga tao kung ano strategy yung ginagawa nila. Actually, yun yung sinasabi nila. Hindi ka maiinggit sa tao. So, yung mga successful, magiging inspirasyon mo. Hindi ka maiinggit sa kanila, actually. Ang gagawin mo is, nagiging strategic ka. Parang kukuha ka ng mga strategy sa kanila, tapos tingnan mo kung gagana sa'yo. Yung parang ganun. Or may inspire ka sa kagaya ng 100 videos. Doon din ako na-inspire kasi sabi ko, damn, kung nagagawa niya, bakit di ko nagagawa, di ba? Sabi ko, nagagawa niya 100, di ko nagagawa. Ngayon nagawa ko na 120 pa nga eh. Actually, na-post ko siya, hinihiwa-hiwalay ko lang. Pero ayoko na sabihin yung strategy ko kasi baka gayahin niyo eh. Ayoko kasi mag-all-in sa TikTok lang eh. Kasi alam mo na, pag na-value ka, di lahat ng itlog mo napunta doon, di ba? Siyempre, magbe-venture tayo sa ibang, doon natin ibubuhos yung 50-50, hindi lang dun sa TikTok. Siyempre, matalino tayo, 10 step ahead tayo mag-isip, di ba? So, hindi dahil biglang dumami ang mga ito. Mas naging sensitibo lang ang utak sa impormasyong may kaugnayan sa layunin. Deep focus rewires faster. Yan nga yun, di ba? Kasi nga, pag may single na direction ka talaga, or yung tinatawag nating ambition or mission, sinobsess na obsess ka talaga dyan. Yan yung nararanasan ko ngayon. Obsess na obsess ka. As in, yung bago ka matulog, yan iniisip mo. Pag-gising mo, yan iniisip mo. Kalagitnaan, kumakain. Yan iniisip mo parati. Kapag distracted ka, kada 5 minuto, mahina ang neuroplasticity. Kapag 90 minutes, kang tuloy-tuloy ang focus, mas maraming neurons ang sabay-sabay na nag-a-activate. Mas mabilis ang rewiring. Ito ang dahilan kung bakit mas epektibo ang deep work. Deliberate practice, uninterrupted learning. O kasi, di ba nga yung kalooban mo, pag nagkaroon ka kasi ng ambition, yung kalooban mo parang self-fulfilling prophecy na rin talaga yung nangyayari. Parang yun talaga hihila sa iyo eh. So, talagang magiging matik na disiplinado ka. Di ba ganyan sila Naruto, di ba? Yung karakter. Since bata pa lang, alam na niya yung gusto niya sa buhay niya eh. Gusto niya maging Hokage, di ba? Si Sasuke naman, gusto niya maging pinakamalakas, di ba? At makalaban niya yung kapatid niya. So, yun yung sinasabi natin. Si Rock Lee naman, karakter din sa Naruto, sinasabi niya, gusto niya maging pinakamalakas na taijutsu expert, di ba? So, yun yung mga sinasabi nating ambition. I-all in mo dun sa gusto mo. Identity ang pinakamalalim na rewiring. Kapag iniisip mo lang, gusto kong yumaman, goal lang iyon. Pero kapag iniisip mo,
Ako ay isang disiplinadong tao. Yan nga yun eh. I-anchor mo talaga yung identity mo sa character na magagamit mo at hindi kayang tanggalin ng ibang tao sa'yo. Kasi yung kayamanan, kaya alisin ng ibang tao sa'yo yan eh, sa totoo lang. Hindi lang nila i-patronize yung mga produkto mo or yung mga value na binibigay mo. Hihina yung kita mo, di ba? Pero yung discipline mo, sa'yo na yan. Self-respect mo, sa'yo na yan. Confidence mo, sa'yo na yan. Diba? Di nila kayang kunin yan. Pagmamahal mo sa sarili mo, sa'yo yan, di ba? Dala-dala mo yan hanggang kaduluduluhan. Hindi kaya tanggalin yan ng ibang tao. So, yan yun. Ako ay isang disiplinadong tao. Mas maraming behavior ang umaayon sa identity na iyon. Kapag paulit-ulit mong pinapatunayan sa gawa ang identity na gusto mo, unti-unting nagbabago ang neural pathway na sumusuporta rito. Oo, kasi nga, 'di ba? Yung ano kasi natin, nagfa-function lang talaga yung brain natin tsaka katawan base sa repetition, which is magiging impulse na siya or instinct. 'Di ba yung impulse and instinct parang 'di ba sa hayop 'di ba parang meron silang ganun, meron din tayo nun. So, nababypass rin yan ng neuroplasticity, 'di ba? So, parang papalitan mo yung impulse and instinct mo ng panibagong another layer ng impulse and instinct na naman. So, myelination, hindi lang lumalakas ang neurons, nagkakaroon din ng mas mahusay na insulation ang mga madalas gamitin na pathways. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang skill, mas mabilis, mas precise, mas automatic. Totoo yan. Kung content creator ka, makaka-relate ka dito, bumibilis ka na gumawa ng video. Tapos parang alam mo na yung pattern kung saan mo ika-cut, napaka-precise niyan. Kagaya nung sinample ko kanina, yung nilapag ko kung paano ako mag-edit. 'Di ba? Kung san-san ko na lang kinakat kasi alam ko tatama at tatama yun sa music, pati yung sequencing. So parang ganun kabilis, 'di ba? Paano ko ba nagawa yun? 1 minute? 1 minute, 'di ba? 1 minute. Ito ang dahilan kung bakit ang eksperto ay parang effortless. Hindi dahil mas matalino sila. Mas marami lang silang repetition. Oo, totoo yun. Kasi nga, hindi ka naman nagiging expert sa unang try lang, di ba? Lagi ko sinasample. Walang businessman na nagbenta lang ng one day pumaldo na tapos huminto na siya, di ba? Wala ring fit na tao na nag-push up lang ng isang araw ng 20 repetition, huminto na, lumaki na yung muscle, di ba? Tapos kumapal na yung buto, saka yung muscle. Hindi ganun yun, repetition talaga. Neuroplasticity at habits. Bawat habit ay neural pathway. Kapag 100 beses mong ginawa, lumalakas. Kapag 1,000 beses, mas automatic. Kapag 5,000 beses, bahagi na ng identity mo. O yan nga yun eh. Kaya nga yung mga gumagawa ng 100 videos, sa una niyan, magkakaroon sila ng irritation. Tapos pagka pumasok na siya sa habit, pasok na siya sa identity mo. Yun na yung magiging actually, tataas standard mo niyan. Yun lang ng drawback nun. Pero, nakakabuti pa rin sa'yo, di ba? Kasi pag tumaas standard mo, parang, ayaw mo na ibaba eh. Kasi nga, yun na yung ano mo eh, yung standard mo. Hindi eksakto ang mga bilang na ito para sa lahat ng tao, pero ipinapakita nila ang mahalagang idea. Ang pagbabago ay bunga ng maraming makabuluhang pag-uulit, hindi isang beses na inspirasyon. Actually, alisin nyo na inspiration tsaka mga motivation. Walang kwenta yan. Dapat, lagi mong isipin, tatanda ka rin. Tapos, kailangan mong kumilos para sa ikakabuti mo. Bakit mahalaga ang pagbabawas ng distractions? Ang bawat notification ay sumisira sa focus, nagpapalit ng active neural network. Nangangailangan ng oras upang makabalik sa malalim na konsentrasyon.
Oo, makapangyarihan talaga yung reducing input eh. Yung mga distraction na yan. Kasi pag natanggal mo yan, bigla mong marirealize na lahat pala ng pagpofokusan mo, napakadali. Di ba hindi ka naman talaga tamad eh. Marami ka lang distraction sa totoo lang. Kasi yan yung mga previous na programming mo. Di ba? Yung mga tamad na tao, yan yung mga tulog. Karamihan, mga tulog yan. Kasi nga, yan yung hindi nila na-surpass yung katawan nila, yung emosyon nila, yung utak nila. So, hindi nila na self-govern yun. Kaya ang simpleng pag-off ng notifications, paglalayo ng phone o pagtatakda ng oras para sa social media ay nakakatulong upang mas mapanatili ang isang malakas na neural pathway habang nagtatrabaho ka. Totoo yan. Actually, kasi nga, natuklasan ko to, hindi pala kaya ng utak pala talaga mag-multitask. Kuwari, gumagawa ka ng video, tapos sabay nakikinig ka ng music or may background music ka. Madidistract ka niyan, hindi ka makakapag-focus. Tapos parang nangyayari palyado yung mga output mo. Practical neuroplasticity formula. Kung gusto mong mabilis ma-rewire ang utak para sa isang goal, ito, makinig kayo dito. Sinadya to sa huli para talagang tapusin nyo. Kawawa yung mga taong hindi nakikinig hindi tinatapos lahat ng video ko. Kasi nandun talaga yung yung totoong gems, 'di ba? Sa pagtapos ng video. Isang malinaw na goal, 'yan, 'di ba? Magkaroon ka ng ambition, 'wag sabay-sabay ang napakaraming direksyon. I-priority mo talaga yung pinakamahalaga. Again, ano pinakamahalaga dito sa channel? Self-improvement at pumera. Outside dito, 'wag mo nang pag-aksayan ng oras at atensyon. Bawasan ang hindi mahalagang input. Pangalawa siya kasi makapangyarihan nito. Limitahan ang impormasyon, walang ambag sa layunin. Fuck yan, di ba? Manonood ka pa ba ng balita? Manonood ka pa ba ng entertainment? Hindi, di ba? Kalat yan sa utak. Worry mo pa yung points ni LeBron James. Walang kinalaman yan sa goal mo, brother, di ba? Huwag ka na manood niyan, di ba? May chismisan ka pa ba sa ibang tao, yung mga small talk? Kung walang kinalaman yan, dagdag kalat lang sa utak yan eh. Ulit-ulitin ng actually, may impluwensyahan ka pa nila. Kasi pag narinig mo yun, once narinig mo, bigla mo pa maiisip yan, di ba? Ulit-ulitin ng tamang gawain. Ang consistency ay nagpapalakas ng neural pathways. Through repetition or neuroplasticity. Mag-practice ng may buong focus. Mas epektibo ang malalim na konsentrasyon kaysa maraming oras na puro distraction. Actually, wag na rin kayo maglagay ng mga background music or mga background sounds pagka nagtatrabaho kayo. Sa una niyan, medyo maiirita kayo, pero kalaunan is magpapasalamat ka kasi nagkakaroon ka talaga ng malinaw na nagiging pulido. Gets mo? Nagiging pulido yung trabaho mo. Kasi nga, single focus lang eh. Walang background music, passive music, mga ganyan. Protektahan ang atensyon. Ang atensyon ang nagdidikta kung aling bahagi ng utak ang lalakas. Matulog ng sapat. Mahalaga ang tulog sa pagpapatibay ng mga bagong natutunan at koneksyon sa utak. Actually, hindi rin ako nagpupuyat eh. After neto gawa, post ko lang, tapos natutulog na ako. Maging matyaga, ang neuroplasticity ay nangyayari sa paglipas ng panahon, hindi sa isang araw. Yan nga eh, walang businessman na nagbenta ng isang araw lang. Tapos pumaldo na, uminto na. Ang pinakamahalagang prinsipyo, ang neuroplasticity ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip ng positibo. Ito ay tungkol sa paulit-ulit ng tamang pag-iisip at tamang pagkilos sa loob ng mahabang panahon. Kapag araw-araw mong pinipili ang mga gawaing sumusuporta sa layunin mo at binabawasan ng mga distraction, unti-unting inaangkop ng utak ang sarili nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga dating mahihirap gawin ay nagiging mas natural at mas otomatiko
dahil nabuo at lumakas na ang mga neural pathways na sumusuporta sa mga ito. Wala naman talaga mahirap daw, di ba? Yung weak ka lang talaga internally tsaka externally, pati yung katawan, hindi mo siya na self-govern. Kaya nga sa new version, di ba, papalakasin mo yung internal boundaries mo, external boundaries. So, isi-self-govern mo talaga yung buong ikaw, yung sarili mo, di ba? I-anchor mo yan dun sa mga self-empowering traits or characteristics. So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace.